Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Hingang malalim at huwag nang pindutin ang angry button. At para happy thoughts lang, enjoy the show with Team Puti! Unnecessary commotion. Naku, uninvited stress po yan. Kaya timpi-timpi din pag may time. Sila na lang ang bigyan nyo ng time. Ito ang aking Team Pula! Kaya naman, love, love, love dito sa Face to Face Harapan! Darling, hold your hand! Nothing beats a straightforward advice from our harapang tagapayo. And you get it absolutely free. That's 100% savings for you and your family. Stress them, not yourself. Ayan ang advice for the day mula sa ating mental health advisor, Dr. Camille Garcia. Mahirap pala. Mahirap. Mahirap pala. Sige. Try mo rin. Problema ng iba, idedma ka na. Payo for everyone mula sa ating love guru and spiritual, wala yung pagka-British, spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banal. Mahirap pag may accent eh. Yes. Mahirap talaga. Try natin ulit. Magka-problema ka na sa jowa mo. Huwag lang sa batas. Payo mula sa aming legal expert, Attorney Lorna Capuna. Okay, ayusin natin to ha. Singlawak ng dagat ang kanyang pangunawa. Kaya siya talaga ang nag-iisang ate ng masa, ang ating ate Coring! Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Sisimangon, face to face. Ngingiti, face to face. Bangayan, face to face. Taligura, harapin mo, face to face. Kahirap at ginhawa, sa away at batian, sama-sama tayo, di ba, right? Yes, Ate Coring! Ready? Handa na ba kayo? Let's go! Ano mo? Hindi ko alam to. O, diba? Tama na kayo. Alam mo, bakit hindi nawawala ng dance step ang Pilipino, ano? Sa bawat kanta may dance step. Ikaw, dancer ka. Bakit? Kasi bata pa lang po ako, Ate Coring, gumaganon-ganon na ako eh. Gumaganon-ganon ka Opo. talaga. At kita ko, Ate Coring, meron ding gumaganon-ganon na rin sa audience natin at matanggap ng package. Tingin nyo ba ito ay nasa Team Pula? Or nasa Team Puti? Tama-tama, mas maingay sila. Congratulations! Ay, sapal! Ang ganda ni ate! Alam mo, kung ikaw ang maglalako, maraming bibili sa'yo. Kung maghapon ka magaganyan, ha? Ihanda na ba kayo? Representing Team Puti, siya ay isang helper sa bangkang panghuli ng isda. Okay, para sa ekstrang anda, abay, nagpupuslit ng isda. In short, parang yung aking palda ngayon, in short, parang pagnanakaw. Eto na, Aika, rumampa ka na. Aika is a 19-year-old stunner from Nabotas. And she is saying to her fellow man, peace be with you. Let's candidate number 1. Ayan! Ay, Wow! iba yung ikot. Wala akong masabi sa Baywang. Tinalo tayo. Well, eto naman.
gumanti ang karma dahil na-caught in the act siya. Pero ang hindi lang niya matake ay ang iniwan daw siya sa ere nang magjowang kasabwat niya sa pagnanakaw. Ano ba yan? Sila nag-away. Kaya heto na, representing Team Pula. Siya raw ang inispluk na nanglaglag. Pero ayon sa kanya, malinis ang kanyang konsyensya. Desai, rumampa ka na. Wow! Desai is wearing a red blouse with beige pants and an attitude that is incomparable. She believes in the saying that when we agree to steal, you should not leave me behind. There you have it, contestant number 2, Desai. Taray ni Desai. Talaga naman may annotation ka pa eh. Dapat di ba? biyungkon na eh, Ate Kuling. Oo, at may kailangan nakaliyan ka talaga. Kailangan po talagang yung baling-bali talaga. Baling-balik ka talaga habang naglalakad kang gano'n. Yes, baling-bali po Sakit dapat. sa likod. Okay, so, sino kaya sa kanila ang tunay na inosenteng si Reynang Bangkera? Okay, so ito na, naghaharapan na sila. So, Aika, ano ang problema mo? Kasi po nirereklamo ko po siya. Kasi nga po, nung nagkandahulihan na po kami nagkabukingan na po sa islang pinupuslit ko po. Ano problema mo? Iniwanan po nila kasi nila akong dalawang magjowa. Nagulat din ako sa boss. Nagulat din ako. Nagulat din ako sa boss. Sinungaling kasi yung bakla na yan eh. Kaklaruhin ko lang, sabay-sabay kayong magkakasabwat sa pagpupuslit o pagnanakaw ng Opo, isda. magkakasama po kami. Talagang inaamin na ninyo sa madlang people. Eh, ano naman ang masasabi nung pinagnanakawan nyo? Yung may-ari ng bangka. Opo. Dahil nga po doon sa nangyari na yun, syempre po nagalit po sa amin yung may-ari ng bangka nga po. Okay. Tapos ang ginawa po nila, Kasi nag-away-away na Oo, kayo. nag-away-away na po kami kasi nga nagkabukingan na. Kasi imbilis na sa akin po, tapos kasama din po doon sa kanila. Yung ginawa nila, itunuri lang lahat nila sa akin. Sa akin lang nila lahat inano. Dahil kasama din naman sila doon sa paglalabas ng isda. Tanggal kayong lahat ngayon sa trabaho. Kami dalawa lang po, pati yung jowa, yung katsaka-tsaka. Ngayon, ito, kapag kayo ay nakakuha na, paano, kung tig-iisa lang kayong plastic, paano pa kayo kukupit doon? Sa ano po, sa banyera po. Sa banyera po, minsan po yung, kunyari po, pagka naiakit na po yung isda. Kasi po, magkakagulo po yung maraming tao, iangat po yung isda. Doon po kami pasimpleng kumukuha. Mga ilan? Minsan po, may isang dakot, ganyan. Basta hindi po nakatingin yung piloto po namin. Kasi ano ginagawa nyo? Inuulam o binibenta? Binebenta po. Ayun, aminado kayong lahat kayo magnanakaw, pero taksil Opo, sa'yo, iniwanan itong nila mga ako kasamahan mo. Kasi nga nagkabukingan na nga, di ba? Nilaglag niya talaga ako. Oh, okay. Alamin natin ang kasagutan ni Desai. Totoo bang sila'y walang hiyang magjowa sa pagbabalik ng Face to Face? Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Medyo kakaiba po ang ating kaso ngayon, ano? Sasabihin ko sana sa pagbabalik ng Face to Face sa buwatan. Fish to fish po. Ito na, fish to fish na. Fish to fish. Galing mo, ang galing mo. Fish to fish sa buwatan! Okay, so, Desai, totoo ba na, kayo-kayo na rin ang, alam mo yung mga kapwa magnanakaw daw, galit sa kapwa magnanakaw. Ayan, so, anong nangyari talaga? Ganito po kasi nangyari. As in po yung pagnanakaw po na sinasabi niya, hindi po yung pagnanakaw is sa bangka. Diskarte po yun, ang tawag. Ay, ang tawag ay... Diyan pa lang maling-mali na siya. Okay. Parang sasabing magnanakaw, ang hinuli mo at pinaghirapan at pinagpaguran mo. Pinagpaguran ko. Pinagpaguran ng mga taong nananamahan sa bangka, hindi parang Anong sa'yo ginawa lang. niyo? Ano ba iniwan niyo dapat ako? ang hatian? Teka muna, ano ba dapat ang hatian? Ano ang partihan ninyo? Ganito po kasi yun, ma'am. 3 plastic po kasi yun. Yung pinaplastic po niya. So may segunda po kami kung tawagin at mas may piloto po. Yung piloto po, ito yung mas mataas. Yung segunda po, ito yung parang kanang kamay. Siya po yung nakita pong nagpa-plastic ng isda. Oh? Siya lang po. So, yung segunda po, nagsumbong sa piloto namin.
Tapos, ang nangyari, nagkatulungan. Wala kayo doon na magre-reklamo, kayo. Tsaka nagbanto. ingitere po talaga siya. Kung ano yung laki ng mukha niya, ayun po yung laki ng utak niya para magsinungaling. Tama po. Bakit siya yung gitera? Bakit siya yung gitera? Lahat po kasi, hindi naman po sa pagsisip-sip sa piloto, ayun nga po yung sinasabi niya. Pagsisip-sip ko daw po. Sip-sip ka naman Ako talaga po eh. kasi bilang isang bakla dun sa may bangkang yun, Iya ka. trabaho po ng lalaki. Nilalabas ko po yung pagkalalaki ko doon sa bangkang. Kasi nga mukha kang lalaki. Diba? Hindi. Yun lang Hindi yun. mo kailangan magmaarte sa trabaho mo. Dahil mangingisda ka eh. Kaya nga, mukha kang lalaki. Kaya Tignan mo, magmamarte. nagpipiling babae ka. Eh, ikaw, tignan mo nga yung mukha mo kasi lapad ng asohos. Diba? Huwag ka mapanlait sa kapwa mo. Kaya ako naging selos ka eh. Ikaw pa magbibintang, Kaya ako naging nanakaw selos ka kasi na. sabi Eh, mo wala lang naman ng talagang jowa nanakaw ko eh. doon, diskarte mo yun. Correct. So, ano ba ang ikinagagalit mo? Kasi tinuturo na ikaw ang mastermind. Opo. Ayun. Pero matagal na kayong magkaibigan. Matagal lang ako dahil nga po doon sa nangyari na yun. Ayun. Dahil po sa kanya, hindi po ako nakasampa ng bangka ng 3 days. Talaga pong magkalapit kami. Ha? Magkalapit na po talaga. Magkalapit Matagal na talaga po. kayo, oo. Eh kasi nga naman, di ba, ang hirap ng trabaho, kung alam mo yung mga kasangga mo sa trabaho mahirap, kadalasan, panghabang buhay na pagkakaibigan na yan. Magkaiba ang sinasabi ni Aika at Desai. Luminaw pa kaya ang malumot na kwentong ito dahil sa kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Kung mayroong partners in crime, si Desai, at ang boyfriend ay ang lovers in crime. Kung totoo ang bintang ni Aika, nako, Junior, tingnan natin, humarap ka na. Humalaot ka na. Yan. Ano ang relasyon mo kay Desai? Yawa ko po. Jowa mo. So siya pala yun. Siya yung kayo ang magkakasama sa bangka. Ayun. So ikaw nga, ano ba ang ano ang version mo? JR, totoo ba na sinasabi na si Aika talaga yung nahuli tas dinamay lang kayo? Apo. Hindi talaga kayo yung nahuli tas Bagay nga talaga nilaglag nyo lang si Aika? Yung kasing joke. Matagal yun ang gawain to? Hindi po. Nung ano lang po, yung diskarte lang po. Paano nagsimula? Ikaw lang, si Desai lang, Dalawa kayo lang po kami. dalawa lang. O paano napasok to si Aika sa operasyon nyo? Sumama lang po sa amin na Paano nyo nalaman? sa diskarte. Paano nyo nalaman? Kinento nyo sa kanya? Hindi po. Nahuli niya kayo? Hindi po. Nakikita niya po yung mga tao sa bangka na makasama namin na kumukuha rin ng isda. Gawain talaga siya sa inyo. Opo. Normal siya. Buti hindi nakikita ng piloto. Nakikita rin po, pero pinapabayaan lang din po na para yung yung pera po na inuwi, pangpamilya po. Talagang ang pulo-dulo niyang pera. Pera Right? po. Pera, kabuhayan. Yun na nga lang nabuko. Payag ba kayo bigyan namin kayo goldfish? Goldfish? Ano ba? Parang souvenir? Hindi. Anong gusto mo mangyari ngayon, JR? Maging jowa mo na rin si Aika, Charis. Iba pala yung gusto niya, ate ko rin. Hindi, ikaw, Aika, anong gusto mo mangyari ngayon? Yung isa ko lang naman po, aminin nila yung mga kasama din sila doon sa nangyari, di ba? Hindi ako lang yung inaano nila. So gusto mo pati sila maparusahan? Ano daw? Siya lang po yung nakita ng segunda namin. Ayun, siya lang kasi ang nakita ng segunda. Ayun po yung nakarating sa piloto namin. So ano? O eto, siya naman ang whistleblower na sisira daw sa pagpapanggap nitong si Desai. Ang kakampi ni Aika, Jana, humarap ka na. Hi, Jana. Okay. Gusto ko lang i-commend, Ate Corina, yung kanilang graceful na pagpasok. Tapos biglang babali ng galit. Yung... Nakakaano yun, Nakakaloko. Kung kalabang kita sa gera, hindi kita Ano mababasa. po, yan, ang tawag dyan, bading by day, lalaki by fight. Oo, iba po eh. Muruachi. Oo, di ba? Pagulpihan na, lalaki na sila. Okay. Nakakabigla. Diretsyong Nagulat ako. Diretsong tanong mo na si Jana. Okay. Jana, sabi doon sa iyong intro na ikaw ang magpapatunay na nagpapanggap lang si Desai.
Hindi naman siya nagpapanggap. Inamin nga niya na sumasali din siya sa pagnanakaw. Ano ang tunay na galit mo kay Desai? Meron ba? Wala po. Totoo po talaga ninakaw siya. Kasali ka din sa Hindi pagkukuha po. ng isda? Hindi po, silang tatlo lang po. When? Opo, nakita ko lang po sila. Ayan, pag-usapan natin ano ang eksaktong nakita mo. Nagbabalot po sila ng isda, 3 plastic. 3 plastic. Opo. Ilang kilo to sa estima mo? Mapapatong ng ilang kilo? Mga 3 po. 3 kilo sa magkanong halaga? Mga ano po yun, 800 kami. 800 pesos. 3 silang maghahati dito. Okay. Ito ay bawal ba talaga sa bangka o parang nakikita naman tapos hindi na lang masyadong pinapansin, inuunawa na lang kayo? Hindi po, bawal po marami. Kinukuha ng piloto. Pero pag konti po, binibigay. Pag marami. So Kinukuha ano sa po. tingin mo yung marami? Marami po mga 3 plastic, 5, ganun. So kasama yung insidente na to sa considered na marami. Opo. Okay, hindi ka nagsumbong, sila ang nagkasumbungan, tapos sila Opo. lang ang nagkaaway. Alam mo, may kasama din tayo dito eh. Ano nga ba? Sino ba si Yuri? Puntahan mo nga si Yuri, Ryle. Si Yuri ang assistant piloto ng bangka. Ayon. Tapos, yung piloto ang may-ari. Apo. So, hindi siya nakatingin kasi syempre nagmamaneho. Hindi po. O sige, ikaw ang magkwento anong nangyari. Pagbaba ko po kasi ng balungbong na tinatawag, yung pinakaupuan ng piloto, nakita ko po kasi si Aika na kumuha siya ng 3 plastic na isda. Bakit 3 ang kinuha mo? Para meron din sila. Meron din sila doon. Kasama din po sila doon. Kaya sinasabi ko kaya ganun nangyari. Tapos, Then na yun po, kasi kailangan po na sabihin ko sa piloto para malaman niya po yung nangyari. Kaya sinabi ko po. pero wala kayong kalam-alam na kasabwat sila. Akala talaga ninyo si Aika lang. Apo, kasi siya lang po yung nakita namin na acto eh. Kailan nalaman ng piloto na kasama rin sila? Yung sinabi, ano ko sinabi na ito po siya po yung kasi nakakaalam eh. So nagsumbong si Jana sa piloto. Sinabi niya po, kasi pa pinagtatanggol niya po ako. Baga para sinabi niya rin po sa piloto lang. Sinabi mo sa piloto. So alam na ng piloto na sabwat-sabwatan. Opo. Tama ba? Apo. Yuri, sino na ngayon ang crew dyan? Sino na ngayon ang pinapalaot nyo? Iba na. Iba na po. Iba na. Apo. Ayun. Yun ang problema, no? Kapag nalaman, mahihirapan na kayo ngayon humanap ng trabaho niyan. Paano naman kaya ang kabuhayan nitong mga ito? Ayaw ko namang manghusga kung bakit nila ginagawa yung ganon. Pero malalaman natin kung paano natin mabibingwit ang solusyon sa problemang ito. Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So kayo, Ryle at saka Tuesday, ang hirap parang pareho silang gumagawa ng mali eh. Pero meron din akong maraming napapanood na, walang sumbungan. Opo. Sa lalaki, parang code yun eh, no? Opo. So ano ba sa palagay mo? Ate ko rin ganun din eh. Kasi kung mahuli yung kasabwat mo, ayaw mo rin na ituro ka eh. So, kung ako yung nahuli, kasalanan ko yun. Diba? Ang dami ko rin pinapanood. Kahapon lang po, may napanood din akong ganyan eh. Ayun, siya lang ang nakulong. Siya lang ang nakulong. Tapos gagawa na lang ng paraan para makalaya or at least mabawasan yung sama ng loob. Ayun, okay. O ikaw naman, Tuesday, tingin mo. Parang maliwanag na mali talaga to, Ate Kuring. Hindi na yun yung pinag-uusapan natin, no? Hindi na kung sinong tama at mali. Mali talaga siya. Para tayo naghahanap ng ng Lesser lusot, evil. ng lusot kung Ng paano ba lusot. tayo magnanakaw ng isda. Oo nga. Pero ito ay kwentong snitch eh. Rael, yung snitch na term. Yung kumbaga chuchu or taga-buyo, taga-chika, taga-tulak sa kasamaan. May ganong code, Ate Kuring. Bawal ang snitch. Bawal ang rat. Bawal ang rat. Bawal ang chumichika. Alam na nating mali ito. May agreement na tayo. I-honor mo na lang yung pagkakaibigan natin sa kabila nito. Correct. Kasi Ate Kuring, mahirap ang buhay. Oo, ang hirap. eh. Yun lang talaga. Bottom line nito, kulang ang pasweldo, hindi regular, wala kayong sense of financial security sa trabahong meron kayo. Kaya nangyayari to lahat. Nagkakanakawan. Oo. Yun lang. Mahirap ang Tsaka buhay. parang hindi talaga normal na may aamin kapag may isang nahuli. Walang aamin. Sa totoo lang kahit nung grade school di ba, nagkokopyahan kami. Nagkokopyahan kami, pero excuse me, ako po yung nagpapakopya Ako yung nagpapakopya. Huwag niyo akong tutularan. Pero noong nagkahulihan,
sabi ko, ako po ang may kasalanan. Ganon. Ang sabi sa akin ng teacher ko, you will make it in life, Corina. Yes. Oh, di ba? Kasi, inako ko ang kasalanan ng lahat. Okay, sige, tingnan natin, Team Puti, ano sa palagay ninyo ang solusyon dito? Hello po. According po sa, sa tingin ko lang po, sa opinion ko, hindi ko rin po masasisi sa Aika na idawit po sila Desai tsaka sa JR. Kasi kung papansinin po natin, noon pa man talaga ginagawa na po nila kasi yung ganong proseso na nagpupuslit sila ng isda. And in that case naman, nung nahuli na siya, syempre sasabihin niya sa sarili, hindi lang naman ako yung gumagawa eh. Pati sila. So to the point na talagang ilalaglag din na lang talaga nila yung kabilang grupo, which is si Desai at si JR. Kung sa part ko din po yung gagawin. Kasi kung papansinin ko, parang unfair po kasi yun eh. Na ako lang yung nahuli, hindi rin pati sila. Parang ganun po yun. So kasama tayo dito eh. Ba't ako lang? Parang ganun po. So to the point na... Okay, ano naman ang sagot ninyo? Hindi na siya makapag-bail. Mali. Gano'n siya ng gano'n. O, ikaw na, dali. So yun po na, first of all po, no, mali po talaga na magnakaw po lalo na pag hindi sa'yo. So dahil po sa hirap ng buhay, minsan nakagawa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat. So balik tayo sa case ni Aika at ni Desa. Same sa case nila po, no, same sila na magnanakaw. Ang point lang dito is, yung problem lang dito is si Aika yung naabutan o nahuli na magnanakaw. So dapat, ang diin dito, siya yung may kasalanan. Ang point ko, magkaibigan sila, tama? Magkaibigan sila. Kung tunay siyang kaibigan, dapat siya yung nahuli, hindi niya nidinama yung kaibigan niya. Tama? Tama? Kasi nga, kung for example, kung siya may yung nadiin, pwede naman tulungan niya. Kasi magkaibigan sila eh. Tama? Dapat inako mo na lang yung kasalanan kasi ikaw naman yung nahuli. Kasi kung tunay kang kaibigan. Attorney Lorna, kapag inside job ang pagnanakaw, ano ang parusa? Inside job. Parang nagsabuatan halimbawa yung mga kasambahay sa isang tahanan. O limasin natin yung vault o kaya yung pantry. Hindi ba? Yung ganun ba? O yung mga damit nakawin natin lahat. Pag inside job, hindi na theft yun. Estafa na yun. Kasi for instance, sa example mo, Ate Kuring, kung sa bahay, no, mga kasambahay yan, pinag-usapan na yan. Ang mga kasambahay natin, mga trusted natin. So, basta may breach of trust, pwedeng kasuhan ng estafa. Kung ninakaw naman using force, no, kunyari, tulog kayong lahat, blinake open yung aparador ninyo, hindi na theft yun, robbery yun. Pero, ang nakikita ko dito, walang pare-pareho nga sila ng liability. Ang tawag dyan is conspiracy. The crime of one is the crime of all. Miski na si Aika lang nahuli, meron kayong usapan. Walang principal dito, tsaka walang accessory. Anong ibig sabihin nun? Kung siya ang nagnakaw, siya ang nagkumuha ng mga isda na yan, at wala naman silang pinag-usapan, sasabihin niya, "Uy, ikaw, ibenta mo to." Accessory lang yan. Principal, accessory. Mas mabigat ang penalty ni Aika kesa dito sa kabila, sila Desai. Pero pare-pareho silang pinag-usapan. Kaya lang, ang gusto ko lang idagdag dito, ayaw ko silang, although may moral obligation nga, thou shalt not steal, ang may kasalanan dito, ang society. Na pag-isipan natin, ang hirap-hirap ng mga kagaya ninyo, dependent ang society sa inyo. Pagkain yan, dapat inaalagaan kayo ng gobyerno, ng local government. No? Dapat minomonitor nila yung mga ganyan. Lalong-lalo na kung nagkakamali ka, Aika, sinasabi mong may minimum wage law dyan. Parang sa kwento mo, hindi kayo binibigyan ng sapat na sweldo. So, paalala lang sa mga nakikinig dito, dependent tayo sa pagkain sa mga kagaya ng kasama natin dito ngayong umaga. Muulan nga nakapunta pa sila dito ngayon. So, maraming salamat sa iyo. At sana naman
humingi na kayo ng patawad. Kagaya ng sinabi ng isang marites natin, ang mali, mali. Ayan. Okay, thank you very much, Attorney Lorna. Dr. Love, yung pag-ako ng kasalanan, ano ang sabi ng Biblia rito? Pag-ako ng kasalanan. Ito na ang pinakamagandang magagawa ng isang Kristiyano, ang pag-ako sa kasalanan. Nawawala yung pride, nandun yung humility. At dito magsisimulang magbubukas ang panibagong kinabukasan sa atin. Ang moral of the lesson, mga anak, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas ang lihim. Sabi nga na attorney, kung sisimulan natin sa maganda, humingi na tayo ng paumanhin sa pinagkasalahan natin at ang Diyos man ay magpapatawad sa atin, magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon. Nung hindi pa tapos ang lahat, may buhay pa tayo, maging magkakaibigan at baguhin ang isang pagkakamali. Ayun. At saka mga bata pa sila, ilang taon na kayo? 29. O, mga ganun pa lang kayo, di ba? So, naku, mahaba pa buhay at eto, nadapa tayo ngayon, matuto tayo, wala tayo dapat sisihin, kundi sarili natin. Alam mo, kahit hindi sila nagturo or whatever, pag nag-imbestiga yun, malalaman din naman eh. O, hindi ka na kailangan magalit na hindi sila umamin kaagad, di ba? Okay. Doktora Camille, bakit parang normal o bakit parang nagiging normal na behavior yung pagpupuslit, pagnanakaw? Sabi na nila, diskarte. So, dala ba yan ng sobrang pangangailangan? Ate ko rin kasi pag sinasabi nating stealing, hindi naman siya talaga mental health diagnosis. Pero, nagiging bahagi siya ng simptomas ng possibility na sinasabing impulse control disorder. Ibig sabihin, dahil palagi nilang ginagawa. Kasi kung araw-araw kayong namamalakaya, there's a tendency na talagang mangungupit kayo at mangungupit. So, yun yung tinatawag nating psychological perspective na impulse control disorder. Pero, pwedeng sa kadahilanan ng kahirapan, nagkakaroon tayo ng depression. So, ang tendency, gusto natin maalis yung tension ng ng depression eh. So ang nangyayari, ate ko ring, they are forced na gumawa ng something na hindi maganda. Ang nakakalungkot, pag naging personality disorder ito, palagi nyo itong gagawin. Hindi nyo na iniisip na ito ay masama. So sana magkaroon kayo ng pagkakataon na ma-realize na mali yung ginagawa nyo. Oo, nare-realize yun na ba ng mali? Alam mo, yung mali talaga dito, hindi sila nakiramay sa'yo. Ang mali, yung ginawa ninyong lahat. Ganon talaga. Di ba, no? Aika. Pero tatama natin yan. Maalat ang kita at sisid-sire ng kayod, pero marangal. Malinaw na kaya yan kila Aika at Desai. Malalaman natin kung ano ang kanilang mga natutunan sa araw na ito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. So malinaw naman sa lahat na talagang mali, ano? Nagsimula sa mali, ang ending mali. Parang malinaw na ba yon sa inyo? Alam nyo, yung sinasabi ko nga na nahuli siya, kinalaunan malalaman din naman kung ano ang nangyari. Kasi iimbestigahan yan eh. Imposibleng hindi. Ang sabi naman nila, hindi ka naman daw nila dinidiin. Hindi lang talaga sila nakiramay. Okay. So, ngayon natin malalaman kung ano ba talaga ang definisyon ng pagkakaibigan at pakikiramay, di ba? Hindi ito sa mali eh. Uy, ipipreso kayo, sama mo ako sa loob ng bilibid. Sige na, please. Kung hindi siya hindi talaga siya normal. So, sabi nga nila, sabi ng mga kawatan, bawal ang mahuli. Pero hindi yun ang tinuturo nating leksyon dito. Okay? Bibigyan namin kayo ng at least isang araw ng minimum wage, okay? Para makatulong kami sa inyo. Okay? Isang araw ng minimum wage, bibigyan na namin sa inyo. Pagkatapos, titingnan natin kung kayo ay mahahalina sa ibang klaseng trabaho na mas malaki ang kikitain. Yan ay sa pamamagitan ng TESDA. Mga kaibigan natin yon. Tuturuan kayo, manicure, pedicure, gupit, mas malaki ang kita. Isang kliyente mo pa lang, ang kita mo na 1,000. Plastic? Biro mo.
Manicure, pedicure, gupit. E di 1,000 o mga 700. Isang kliyente lang yun. Kung gusto talaga ninyong matuto. Yung sa pag-electrician, pwede rin naman. Kesa yung parati kayong, di ba? Ang baba ng sweldo sobra. Pero, Yuri, anong sabi ng amo? Anong sabi ng piloto? 3 araw lang po sila pinagpahinga, tapos pwede na rin naman po silang Biro mo, 3 araw lang daw. Pwede kayong bumalik. Subukan nyo. Habang kayo ay nag-aaral ng ibang pwedeng kabuhayan sa TESDA. Opo. Diba? O, ayan. Kasi alam ko yung mga bading sinong tinutulungan nyo sa bahay? Nanay nyo. Opo. Mga kapatid nyo. Ganyan ang mga bading, matulungin sa pamilya. Karga ninyo diba, ang bigat ng mundo. Alam ko yan. So, yan ay marangal. Doon na tayo sa marangal. Diba? Doon na tayo sa marangal. Maganda na yung reputasyon ng mga bading Ituloy-tuloy nyo rin. 3 araw lang, pwede na silang bumalik. Pwede na po. Okay. So, para hindi na kayo yung mabuyo sa pangungupit, ayun, mag-sideline kayo ng maganda. Tuturuan namin kayo, kami na ang bahala sa TESDA. Okay? O, tama na ang sabunutan. Magyakapan. Pare-pareho naman kayo. Naiiyak ka. Sabay may konting sabunot pa rin. Okay. O, kayong dalawa. Walang selosan, ha? Okay. Sige na, dyan na, hoy. Huwag ka magagalit, Desay, ha? Mamaya pag uwi, magbubugbuga na yan. Ayusin na natin yung buhay natin. Nasabi na natin kanina, ang samahan sa mali at masama. Ang ending, mali din at mas masama. Halimbawa, samahan ng pagnanakaw, yung akyat bahay. Halimbawa, yung samahan sa pagsisinghot ng shabu, marijuana, cocaine. Hindi ba ganun din yon? Parang samahan sa mali. Yung panloloko sa pera online, uso ngayon yan. Samahan din yan. Ang ending, masama, kulong, away, sakit, kamatayan. Yan din ang kahihinatnan ninyo kinalaunan. Ano ba ang pakay ng barkadahan? Ibig sabihin, pagkakaibigan. Ano ba ang disenyo ng langit sa pagkakaibigan? Ito ay ang damayan sa panahon ng pangangailangan. Pagtataguyod ng isa't isa para sa ikauunlad sa tamang paraan. Ano ba ang bilin ng ating mga magulang? Piliing mabuti ang mga kasamahan. Yan ang makapagsasabi kung ikaw ay pupulutin sa kangkungan o kasabay mo sa kaginhawahan. Nasa pipiliin mong kaibigan at samahan. Okay? Samahan na lang kayo sa trabaho, sa pagsisipag at sa tamang kabuhayan. Okay? Ako po ang inyong Ate Kuring nagsasabing naikay kang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama lang o kraya. Saputin, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan. Tumulay. Away ng mga palaban, nanay! Yung anak niya po, laging nagwawala. Yung anak niya may kapansanan sa isip. Hindi lang ang masakit yung pusa ko. Pinatuloy niya sa pintuan namin. Ang dami niya pong sinasabi tungkol sa anak ko, mga nabaliw daw. Pumunta pa siya sa bahay, nagdala pa siya ng samurai. Harapin mo face to face.